tulong ng all the answers, bakit masama ang greenhouse effect? Bakit bumubula ang mga soda? Paano nagawa ang magandang structure gamit lang ang mga kamay? Paano na-imbento ang TV? Saan gawa ang liquid paper? Paano na-discover ang siliputi? Protect sa'yo, Mom. Potency Forte. Siga ng siga ang depensa laban sa sakit. Champions are not born. They are raised. Ang pagiging champion, hindi lang nadadaan sa swerte. Hindi lang sa gamit. Hindi lang sa dugo. Ang pagiging champion ay nasa tamang pagpapalaki. Nasa tamang habit, like having a healthy breakfast with Milo every morning. Para may energy to train every day. Para champion, on and off the court. Sa Motor Trade, ang pagbili ng motor, maraming dalang magandang pagbabago. 234, motor ang kailangan. Dito ka dumiretso, ang daming pagpipilian at magaan pa ang presyo. Motorsiklo sigurado. Alaga ka dito, motorsiklo sigurado. Alaga ka dito sa Motor Trade. Motorsiklo sigurado. Alaga ka dito, 234 motor. Sakay na sa masayang trip. Motorsiklo sigurado. Alaga ka dito. Magkaibang problema, magkaibang solusyon. Iba ang ubong may plema. Solusyon, palabasin ang plema. Iba rin ang ubong, walang lumalabas na plema. Tuyo, walang tigil. Non-stop dry cough yan. Solusyon dyan, tuseran. May cough-stopping action na pinapahinto ang dahilan ng pag-ubo. Quick visa, long-lasting ginhawa. Katapat ng non-stop dry cough, tuseran. Sa nakalipas na 171 years, tumaas ang carbon dioxide levels ng 48% dahil sa Industrial Revolution noong 1850. Mas malaking pagtaas ito kaysa sa natural na nangyari sa nakaraang 20,000 na taon. La, paano tayo makakahinga kung napuno ng carbon dioxide ang Earth? Kaya importante na mayroon tayong sapat na mga halaman para maabsorb ang halos kalahati ng carbon dioxide na inilalabas natin. Masama ang sobrang CO2 sa kapaligiran dahil nagkakaroon ng greenhouse effect. Ang liwanag mula sa araw ay tumatama sa Earth. Ang ilan sa mga ito ay tumatalbog pabalik sa space at ang ilan dito ay nasisipsip ng mga greenhouse gas. Ang nahigop na init na to ay lalong nagpapainit sa Earth. Kaya pala may climate change. Tama? Kitang-kita ang epekto nito sa mga lugar na may snow. May malaking effect ang pag-init ng planet natin kahit by 1 degree. Isipin nyo, 1 degree lang ang kailangan para ang tubig ay maging yelo. Kaya pag uminit ng 1 degree sa Earth, ang snow at yelo matutunaw at tataas ang tubig sa dagat. Sa buong mundo? Oo. Ngayon, ang average temperature ay 59 degrees Fahrenheit. Pero pwedeng tumaas to ng 3.6 degrees by 2050 kung hindi natin pipigilan ang carbon dioxide emissions at labanan ang global warming. Ang simpleng paggamit sa renewable energy tulad ng solar, wind at water resources at ang pagtipid sa kuryente ay may malaking epekto sa kinabukasan ng ating planeta. At may magagawa tayong lahat tulad ng pagpatay ng ilaw at appliances na hindi ginagamit, mag-carpool, maglakad, magbisikleta o sumakay sa public transportation kaysa mag-drive. Ang greenhouse gases at global warming ay importanteng issues na dapat bigyan ng seryosong atensyon ngayon. Ang dahilan sa pagbula ng fizzy drinks ay carbon dioxide. Ayun naman pala! CO2! Ang CO2 pala ang nagbibigay ng fizz sa mga soft drinks at soda water. Kaya ang isang tawag din sa mga ito ay carbonated beverages. Ang ginagamit sa carbonation ay carbon dioxide. Ang carbon dioxide in solid form ay kilala bilang dry ice. Ginagamit ito sa mga special effect kasi naglalabas ito ng usok pag naiinitan. Hindi kasi ito natutunaw at nagtutubig.
Ginagamit din to sa pagtransport ng mga frozen food at ice cream. Centuries bago pa ang Industrial Revolution, binuo ang Machu Picchu na hindi gumagamit ng makabagong technology na meron tayo ngayon. Nakaka-intriga, di ba? Paano nila nagawa yun? Pero bago ang lahat, may tanong ako. Saan makikita ang Machu Picchu? A. Mexico, B. Egypt, or C. Peru? Kung ang hula nyo ay C, Peru, tama kayo. Ang Machu Picchu ay isang magical Incan citadel na itinatayo sa ibabaw ng 8,000 foot na mountain ridge sa Peru. At ang nakakabilib pa dito, hindi gumamit ang mga Incans ng hayop, iron tools o gulong sa pagtayo nito. Isipin niyo kung gaano kahirap inakyat ang mga ginamit na materyales sa 8,000 foot na bundok gamit ang mga kamay lang. Lahat ay binuhat, tinulak at hinila lang. Gamit ang teknik na kung tawagin ay ashlar, pinuputol nila ang mga bloke ng bato na walang mortar. Sobrang sakto ang pagkakatabas ng mga bato na kahit siksikan ng card sa pagitan ay hindi kasya. Ang galing ah! Old school pero high-tech. Madalas lumindol sa Peru, kaya mas okay na walang mortar o pandikit na semento ang mga bato. Nakatayo sa dalawang fault lines ang Machu Picchu. Pag may mortar, hindi nakakasabay ang mga bato sa galaw ng lupa pag may lindol. Kaya sinasabing sumasayaw ang structure kapag lumilindol. Ibig sabihin nito ay sumusunod ang mga bato sa galaw ng lupa. Dahil walang mortar, kakilos ang mga ito nang hindi bumubuo. Ang mga modern buildings ngayon ay gumagamit ng parehong technology sa kanilang pundasyon para sumunod ang building sa galaw ng lupa pag may lindol. Naniniwala ang mga archaeologists na ang Machu Picchu ay ginawa para sa Incan Emperor na si Pachacuti. 1 century nakatira ang Incans dito, pero nang dumating ang mga Kastila noong 1530, inabandona na nila ito. Halos 750 ang nakatira sa taas ng bundok. Karamihan sa residente ay mga utusan at pari na nagsisilbi sa emperor. Naging posible naman ang farming dahil sa mga man-made terraces. Ang mga terraces na ito ay nakakabilib ang pagkakagawa para masigurong maganda at mataba ang lupa at para maiwasan ang baha kasi umaabot sa 71 inches ang ulan kada taon. At dahil maulan, kailangan nilang iwasan ang pagguho ng bundok. Kaya ganyan ang layout ng taniman nila. Ang ganda talaga ng Machu Picchu. Kaya naman isa ito sa 7 wonders of the world. Deserve! Kung balak niyong bisitahin ito, pwede kayong mag-hike at sundan ang Inca Trail sa taas ng 8,000 feet o sumakay ng bus. Trivia time tungkol sa 7 wonders of the world. Sa mga sumusunod ang hindi kasama sa bagong 7 wonders of the world. A. The Colosseum, B. The Eiffel Tower, or C. The Great Wall of China. Alin sa mga sumusunod ang hindi kasama sa bagong 7 wonders of the world? A. The Colosseum, B. The Eiffel Tower, or C. The Great Wall of China. Kung masagot nyo ay B, tama kayo. Kahit kilala ang Paris sa romance, cheese at baguette. Kaya lang, ang iconic Eiffel Tower dito ay finalist lang sa listahan ng bagong wonders of the world. Sana makita ko rin yung Paris o yung Machu Picchu. Magagawa ng paraan yan. Pwede mo makita ang mga lugar na yan sa tulong ng TV. Teka, sino bang naka-invento ng TV? Kasabay ng invention ng telepono at radyo, maraming nag-uunang maka-invento ng device na pwedeng magpadala ng tunog at imahe ng sabay. Noong early 1900s, pinangarap ng mga inventors sa iba't ibang bahagi ng mundo ang makagawa ng ganitong device. Bilang isang teenager sa Iowa, binasa lahat ni Philo Taylor Farnsworth ang mga tungkol sa mga ganitong imbensyon. Philo ay lumaki sa isang dampa na walang kuryente sa Utah, USA. At dahil sa walang kuryente sa kanila, lalo siyang naintriga sa topics na electricity at machines. Nang lumipat ang pamilya niya sa Iowa, sa edad na 12, doon lang siya nakaranas ng ilaw at tubig sa gripo. Nabasa din niya sa Science magazine dito ang tungkol sa magnetism at radio. Kaya lalong tumatak na sa isip niya ang idea ng Isang araw, habang nagsasaka ang pamilya niya, nagkaroon siya ng magandang idea. Habang nakatingin siya sa linya sa lupa, isip niyang paghiwalayin ang mga imahe sa parallel lines of sight. Kung kaya niya makuha at matransmit ito bilang electrons at i-reassemble sa screen, maaari na yung maging television. Noong 1928, ginanap ang unang demo ng electronic television sa press. At 1929 naman, unang na-transmit ang human image.
and the rest is history. Pagsapit ng 1950s, naging mura at madaling gawin ang TV sets. Kaya di nagtagal, kita na to sa bawat tahanan. Salamat sa TV! Magkakasama tayo ngayon! Ang laki ng impact ng TV sa buong mundo. Dahil dito, napapanood natin ang balita sa ibang parte ng Pilipinas at ng buong mundo. Sa US, ang average American ay nanonood ng 4 hours sa isang araw o halos 78,705 hours sa kanyang buong buhay. Kahit pa may dumating na ibang technology, importante sa buhay natin ang TV. At si Philo, isang batang magsasaka na may mechanical mind ang nagsimula at sinundan ng lahat. Paano mo nga ba maitatama ang pagkakamali mo? Sa panahon ngayon, halos lahat gumagamit ng computer at madali ang itama ang pagkakamali dahil sa delete key. Pero bago pa noon, nagkaroon ng computers, typewriter ang gamit ng mga tao. Isang machine na nag-transfer ng ink diretso sa papel sa bawat pindot ng keys. Malaking problema pag nagkamali ka kasi hindi mo ito mamumura. Either susulatan mo o uulit ka sa umpisa sa panibagong papel. Ang hirap pa! Napagod na sa ganitong problema ang secretary at artist na si Beth Nesmith Graham. Kaya naisipan niyang gumawa ng water-based paint para takpan ang mga mali niya. Na-realize niya na pag nagkamali ang isang painter, pinipinturahan lang nito ang pagkakamali niya. Iniisip niya, pwede niya rin takpan ang mga mali tuwing gamit niya ang typewriter. Sa loob ng 5 taon, ginamit niya ng patago ang pintura niya sa kabila ng pangungulit sa kanya ng mga katrabaho niya. Di nagtagal, sinimulan niyang ibenta ang kanyang typewriter correction fluid, mistake out na naging liquid paper. Noong 1979, binili ng isang malaking korporasyon ang kumpanya ni Beth sa halagang $5 million. Tulad sa science at history, ang pagkakamali ay minsan nagtutulot ng nakakabilib na success and discovery. Tandaan niyo mga I-Believers, sa susunod na magkakamali kayo. Alamin niyo kung anong matutuhan at magagawa ninyo. I believe! Ito ang trivia question. Noong 1943, si Naval Engineer Richard Jones ay sumubok gumawa ng pang-metro para ma-monitor ang power ng naval battleships. Pero sa halip ay aksidente niyang nagawa ang laruan na to. Ano ito? A. Slinky, B. Silly Putty, or C. Yo-yo? Kung ang hula nyo ay Slinky, tama kayo. Si Jones ang gumawa ng sikat na spring na pang-stabilize ng equipment. Pero nung aksidente niya itong natabig, napansin niya kung paano ito maglakad ng paulit-ulit. Tinawag niya itong Slinky, sunod sa Swedish term na ibig sabihin ay sleek and sinuous. Noong naparangalan ang Slinky bilang National Toy Hall of Fame noong 2000, nakabenta to ng mahigit sa 250 million pieces. Hindi na masama pumalpak na pero naka-invento pa. Hindi lang Slinky ang masayang laruan na aksidenteng nabuo sa proseso ng paggawa ng praktikal na imbensyon. Ang Silly Putty ay nagawa ni Engineer James Wright sa pagsubok nitong gumawa ng rubber substitute. Noong World War II, in demand ang goma dahil gamit ito sa paggawa ng mga boots at gulong ng eroplano. Kaya naisip ni Wright na gumawa ng kaparehong substance mula sa silicone. Habang sinusubukan niya ito sa silicone oil, dinagdagan niya ito ng boric acid at ito ay naging isang gooey substance na tumatalbog. Walang practical na gamit to pero naging masayang laruan ito sa mga bata.